Sarah's POV. Ano na? Mr. Vito, tigilan mo ng kakatitig mong yan sa akin ha. Kanina ka pa ah. Gusto mo bang tusukin ko yung mata mo? Nainis kong singhal sa kakambal ng crush kong si Senyorita Rica, na Robbie daw ang pangalan. Nandito kami sa dining area, tinihintay namin ng pagkain na isa-serve sa amin ng mga kasambahay ng mga Montalibano. Kung hindi lang ako gutom, wala talaga akong balak na magtagal dito sa dining area, habang kaharap ang mayabang na Robbie Vito na to. Gwapo sana kaya lang saksakan naman ang sama ng ugali. Malayong malayo siya sa ugali na maganda at mabait na si Senyorita Rica. Imagine, siya na nga ang nakabangga sa gamit kong owner type jeep. Siya pang galit kanina. Ako pang sinisisi niya at kung ano-anong mga masasakit na mga kataga ang lumabas sa bibig niya. Kesyo kasalanan ko daw at ang tanga-tanga ko. Oo na, kasalanan ko dahil bumiyahe ako ng pundidong ilaw ng jeep sa madilim na kalsada. Nasakop ng San Rafael. Willing naman ako mag-sorry kaya lang siya itong nauna na magsungit eh. Kesyo bulok ang sasakyan ko at nasira daw ang unahang bahagi ng kotse niya. Nakakainit lang ng ulo. Imbis na akong kamustahin niya, ang sasakyan niya ang una niyang na-check. Sa bagay, ano bang panama ko sa sasakyan niya na mas mahal pa yata sa presyo ng buhay ko? Naka-Ferrari siya na alam kong kahit na habang buhay ako magtinda ng isda sa palengke, hindi ko kayang tumbasan ng presyo ng naturang sasakyan. Bakit ganyan ka manamit? Lesbian ka ba talaga? So, babae din ang hanap mo. Meaning mahabang dila mo. Nakangisi niyang tanong sa akin habang titig na titig siya sa akin. Kagad na nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ko rin tuloy mapigilang mapayakap sa aking sarili. Lalo na't napansin kong hindi sa mukha ko siya nakatitig ko, hindi sa may dibdib ko. Para bang sinusukat sa pamamagitan ng titig niya ang size ng dede ko? Yes, ang dibdib ko talaga ang pinagmamasdan niya eh. Heist, alam ko naman eh. Aminado ako na may malaki akong hinaharap na pilit kong tinatakpan sa pagsusuot ng maluluwag na t-shirt. Pero bumubukol talaga eh. Kapsi ako at alam kong kahit na anong tago ko, hindi talaga siya maitago. Masakit din naman kasi kung iipitin. Kapag makaipon ako, itong dibdib ko talaga ang una kong ipapatanggal. Bahala na. Hindi pa alam nila nanay at tatay ang tunay kong sexualidad. Pero matatanggap din naman siguro nila ako. Lalo na't mahal na mahal naman nila ako. Siguro naman susuportahan din nila ako sa lahat ng nais ko. Your eyes, Mr. Vito. Kung saan-saan nakatitig. At anong mahabang dilang sinasabi mo dyan? Anong palagay mo sa akin, aswang? Nainis kong bigkas sa kanya. Sumusobrang talagang lalaking to. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya na ako ininsulto sa halos 2 oras na nakilala ko siya. Pinagtaasan niya lang ako ng kilay bago binawi ang pagkakatitig sa may dibdib ko. Sabay sandal sa kahoy na upuan ng dining area. Kayong mga lesbian, hindi ba di lang ginagamit niyong sandata para mapaligaya niyo ang partner niyo? Saka, hindi kasalanan ng mata ko kung bakit feeling ko wala kang suot na bra ngayon. Nakataas ang sulok ng labi niya habang sinasabi ang katagang yon. Kagad namang naningkit ang mga mata ko sa inis dahil sa binitawan niyang salita. God, kakambal ba talaga ng crush kong si Senyorita Rica ang lalaking to? Bakit napakasama yata ng tabas ng dila niya? Bakit feeling ko manyakol siya? Bakit napakawalang kabuluhan ang lumalabas sa bibig niya ngayon? At saka mali siya, may bara ako. Wala nga lang padding dahil mas lalo madadagdagan ng size kapag gagamit pa ako ng foam. Pero hindi laylay ang joga ko ha. Tayong-tayo nga eh. Dahil kahit lesbian ako, virgin pang katawan ko. Mapababae o lalaki wala pang nakahawak at nakakita. Kay Senyorita Rica pa lang di naman ako nagkaka-crush. At hindi ko pa rin na-try na manligaw ng babae dahil ayaw ko rin na munang ipaalam kila nanay ang tunay kong sexualidad. Hindi pa ako ready. Naiinis man, hindi ko na siya sinagot pa. Sakto naman na nihiyain na sa amin ang pagkain na iniluto pa yata ng kusinera ng mga Montalibano. Mukhang nagluto pa talaga sila siguro dahil special na bisita tong si Robbie. Sampid lang ako at nadamay lang ako sa pinagsisilbihan nila ngayong gabi. Dahil sa gutom, naitinabi ko na muna ang hiya ko. Magana akong kumain at pilit na iniignora ang presensya ni Robbie. Sa totoo lang, pogi talaga siya. Magkahawig sila ng crush kong si Senyorita Rica. In short, boy version siya ni Senyorita, kaya lang hindi sila magkasing ugali. Masamak na mas mabait si Senyorita Rica kumpara sa bastos na lalaking to.
na nasa harapan ko ng ilang beses ko nang nahuling pasulyap-sulyap sa akin habang kumakain kami. Feeling ko tuloy may mali sa akin. Feeling ko rin, lihim akong pinagtatawanan ng lalaking to. Heist, kung hindi lang siya kapatid ni Senyorita Rica. Kay sarap tusukin ng mga mata niya. Habang kumakain kami, hindi ko tuloy mapigilan ng mawala ng gana. Paano kang gaganahan kung ganitong hayagan ang pinapakitang pagtitig sa akin ng lalaking kaharap ko? Hindi ako sanay sa ganito at lalong hindi ako sanay na makasabay ng isang stranghero sa hapagkainan na para bang binabasang pagkatao ko. Bukas na ang kapistahan sa lugar namin at gusto ko mang umalis ngayong gabi dito sa mansyon ng mga Montalibano hindi pwede. Pag-uusapan pa namin ni Robin na to ang damage ng sasakyan ko. Kahit bulok yun, hindi pwedeng i-let go dahil yun lang ang ginagamit namin transportation tuwing nagde-deliver kami ng isda. Masisirang kabuhayan namin kaya ini-insist ko talaga sa Robin na ito na ipagawa niyang sasakyan namin dahil wala kaming perang pampagawa noon. Kailan kaya ako yayaman? Ang hirap talaga kapag mahirap. Pagkatapos namin kumain, ang mayordomang si Manang Luming na ang naghatid sa aming dalawa ni Robbie sa kwartong gagamitin namin. Nagsuggest na nga ako kay Manang Luming na kung pwede sa servants quarter na lang ako magpapalipas ng gabi. Kaya lang sinabi niya sa akin na kabalin-bilinan daw ni Senyorita Rica na sa guest room daw ako dalhin. Wala akong choice, kung hindi ang sumama na parang hindi na humahabang diskusyon. Napansin ko na naman kasi ang inis na kagad na bumalatay sa mukha ni Robbie habang nag-uusap kaming dalawa ni Manang. Pagod na siguro siya at gusto niya na ring magpahinga. Kaya lang naman sana ako nagsuggest na sa servants quarter magpalipas ng gabi dahil nakakahiya kung sa guest room pa. Hindi naman ako bisita at first time ko rin ito. Pinanganak akong isang kahig at isang tuka at sanay ako sa hirap. Katunayan nga, simula nung magkaisip ako sa palengke na umikot ang buhay ko. Nakaka-absent lang ako sa palengke kapag may pasok ako ng school. Magkatabing kwartong pinagamit sa amin ni Manang Luming. Sa unang kwarto si Robit, ako naman sa pangalawa. Maglalak na lang siguro ako ng room dahil wala talaga akong tiwala sa mga titig na ipinupukol sa akin ni Robin na to eh. Pusong lalaki ako at babae pa rin ang tingin sa akin ng mga lalaking manyakol. Dahil nga sa katawan ko at boobs ko. Heist? Sige na Sarah, pumasok ka na sa loob. May bisan ka na din dyan kaya pwede ka maglinis ng katawan mo bago ka matulog. Narinig kong bigas ni Manang Luming. Wala sa sariling inamoy-amoy kong sarili ko at gano'n na lang ang pagpulukot. Nang aking mukha nang mapansin kong masyado nang visible ang amoy ko. Pinaghalong amoy palengke at amoy pawis. Salamat po Manang. Pilit ang ngiting sagot ko kay Manang. Dahan-dahan ako naglakad papasok sa loob ng kwarto. Isinara ang pintuan. Sinigurado ko pang nakalaki yon habang inilibot ko ang tingin sa paligid. Grabe pala talagang mga mayayaman. Guest room lang tapos ganitong ayos ng kwarto. Para akong nasa 7-star na hotel ah. Sana all na lang talagang mayaman. Mahina akong bigkas habang dahan-dahang naglakad patungo sa isa pang pintuang nakasarado. Dahil sa curiosity, pinihit kong seradura at pagkabukas ng pintuan ng kwarto, kaagad na tumambad sa mga mata kong banyo. Ang galing, kahit guest room may sariling banyo. Kung ganoon, pwede pala akong maligo. Mahina akong bigkas at mabilis na pumasok sa loob. Lalong lumuwang ang pagkakangiti ko sa labi nang mapansin ko na may mga sabon at shampoo na rin. May mga towels at bathrobe. Kung ganoon, pwede nga talaga akong maligo bago matulog dahil nangangamoy na ako. Nakakahiya kung dumikit ang amoy ko sa malinis na kama. Sa naisip kong iyon, walang pag-aalinlangan na hinubad kong aking kasuotan. Binuksan ng shower at mabilis na tumapat doon. Ilang saglit lang nag-enjoy na ako sa paliligo, lalo na't puro imported ang mga gamit, mula shampoo hanggang sa body wash. Ngayon ko lang lubos na napatunayan ang sarap pala ng buhay ng mga mayayaman. Kaya pala lalong gumanda ang best friend ko si Lucy na ngayon ay Lucia na. Mamahalin ang mga gamit na ginagamit niya sa katawan niya. Well, masaya talaga ako para sa kaibigan ko dahil nakilala niya ng tunay niyang pamilya. Parang ayaw ko na umalis pa sa ilalim ng shower dahil nag-e-enjoy talaga ako. Kaya lang sobrang late na kaya naman kahit nalabag sa kalooban, wala akong choice kung hindi tapusin ang paliligo ko. Ginamit ko na rin ang isa sa mga towel at pinatuyo ang aking katawan. Nilaban ko rin na munang hinubad kong damit bago ako lumabas ng kwarto. Pinoproblema kong damit na isusuot ko nang dumakong paningin ko sa kama.
May damit na maayos na nakapatong sa ibabaw ng kama at dali-dali kong dinampot yon. Binulatlat at kaagad ako napangiti. Nang damit pantulog to, pajama at blouse na alam kong kasya sa akin. Grabe, ang sosyal naman nila. Nagpo-provide din sila ng damit pantulog. Hayst, mabuti na lang dahil hindi ko kaya rin na matulog na nakahubad, no? Pinatuyo ko na rin ang aking buhok gamit ang isang hair dryer na maayos na nakapatong sa mesa ng vanity mirror. Pagkatapos noon, inaantok ako na higa ng kama at mabilis na nakatulog. Nasa kailaliman na ako ng aking pagtulog nang maramdaman ko ang paghaplos ng isang kamay sa aking paanan. Nung una, hindi ko pinapansin yon pero nang maramdaman ko na may mabigat na bagay na dumagan sa akin kaagad ako nagmulat ng aking mga mata. At ganun na lang ang pagkasindak ko. Nang kaagad na tumambad sa paningin kong isang taong hindi ko inaasahan na makikita ko. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Hindi ba't nasa kabila ang silid mo? Kaagad kong tanong sa kanya. Ginisihan niya lang ako kasabay ng pagdiin niya sa akin sa kama. Akmang sisigaw sana ako kaya lang, bigla niyang tinakpan ang bibig ko gamit ang kanyang labi. Halos magkandaduling-duling ang mga mata ko dahil sa takot. First time ko ito at first time na may lalaking pinasok ako sa loob ng kwarto na parang baliw na bigla kong dinaganan at tinangkin ang labi ko. Sabi ko na nga ba manyakas talagang taong to, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Diyos ko, katapusan ko na yata. Sinasabi ko na nga ba may gustong ipakahulugan ng mga titig niya sa akin kanina. Parang may sinasabing mga mata niya na pilit kong binabaliwala habang kumakain kami ng dinner. Ang first kiss ko, ang first kiss na dapat ko sanang ibigay sa unang babaeng gusto ko maging nobya. Bigla lang ninakaw ng Robin na to. Nang manyakis na si Robin, alam niya namang mula umpisa, babae din ang hanap ko. Hindi kami talo at parehong babae ang hanap namin. Mr. Robbie Vito, hayop ka. Ano ba, bitawan mo ko. Umalis ka dyan. Malakas kong bigkas na sa wakas ay pakawalan niyang labi ko. Patuloy ako sa pagpupumiglas hanggang sa may narinig akong katok sa pintuan ng kwarto. Wala sa sariling mabilis akong napabangon at napahiga ulit habang habol ko ang aking paghinga. Para akong tanga, na dali-dali kong inilibot ang tingin sa paligid. Mag-isa lang ako dito sa silid at walang bakas na may ibang lalaki nandito sa loob ng kwarto ko. Walang Robbie at nakasara pa rin ang pintuan ng kwarto. Wala sa sariling nasalat kong sarili kong labit, wala din naman akong kakaibang naramdaman. Panaginip lang bang lahat? Pero bakit ganun kasagwa? Bakit sa dinami-dami na po pwedeng mapanaginipan? Bakit si Robbie Vito pa? Pwede namang isang Diyos at magandang babae. Pwede din ang crush kong si Senyorita Rica. Hayst, bakit siya pa? Bunga lang ba ng pagod kaya ako nanaginip ng ganito? Pero bakit ang lalaking yun? Marami namang pwedeng mapanaginipan, bakit siya pa? Wala sa sariling dumako ang tingin ko sa orasan na nasa bedside table at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin ko na halos alas 8 na ng umaga. First time kong nagising ng ganito ka-late kaya dali-dali akong bumangon ng kama at nagligpit. Nakakahiya sa lahat ng tao dito sa mansyon. Nakikitulog lang ako pero tanghali na akong nagising. Hayst, ano lang kayang iisipin ng lahat sa akin? Baka sabihin nila, feel at home na ako. Pagkatapos kong ayusin ang beddings ng kama at tupiin ang mga dapat tupiin, patakbo akong pumasok ng banyo. Nagmumuglang ako at umihi. Hindi na ako nag-abala pang suklayin ang buhok ko. Basta ko na lang yun itinali at naglakad patungo sa pintuan ng kwarto. Ang alam ko, may kumato kanina sa pintuan ng room na ito, pero nasaan na kaya? Baka kasambahay yun, ninutusan ng mga amo nila. Hayst, lagot na ako. Dapat pala nag-alarm ako Sa bagay, ano nga palang alarm ang gagamitin ko gayong kahit na cellphone wala ako? Nang tuluyan na ako nakalabas ng kwarto, sakto namang bumukas ang pintuan ng room na inukupan ni Robbie. Hindi tuloy ako makakilos. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko, kung saan ako pupunta at ano ba ang dapat gawin. Lalo na at napansin ko na naman ang kakaibang titig na ipinupukol sa akin ng manyakol na Robbie Vito na to. Good morning, kamustang tulog mo? Narinig kong bigkas niya. Kunwaring inilibot ko na munang tingin sa paligid bago ko siya hinarap. Ako bang kinakausap mo? Nakataas ang kilay kong tanong sa kanya. Sino bang dapat kong kausapin dalawa lang naman tayo dito. Yang Jolene mo? Tsk, hindi ba usong bra? Sa inyong mga lesbian? Nakangisi niyang sagot sa akin. Kaagad naman nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya.
Napayakap pa ako sa sarili ko para matakpan ang boobs ko. Gosh, ngayon ko lang na-realize na wala pala akong suot na bra. Kaya pala kakaiba na naman ang mga titing na ipinupukol niya sa akin. Bastos! Galit kong singhal sa kanya at mabilis na muling pumasok sa loob ng kwarto. Isang malakas na pagtawag na ulinagan ko sa kanya bago ko naisarang pintuan ng kwarto. Pigil ko naman ang sarili ko na labasin siya at suntukin. Abnormal talagang lalaking yun. Kaya aga-aga, sira na naman ang araw ko. Kung bakit naman kasi sa dinami-dami ng pwedeng makabangga sa akin kagabi, sa kalsada siya pa talaga. Ayan tuloy, sirang-sira na naman ang araw ko. Kainis! Nagmamadali ako muling pumasok ng banyo para i-check ang damit na hinubad ko kagabi. Ganun na lang pagkadismaya ko ng pagkahawak ko, basa pa to at hindi pa pwedeng isuot. Nilabhan ko na pala ito kagabi at hindi talaga matutuyo dahil dito sa loob ng banyo ko lang isinampay. Haist, kung mamalasin ka nga naman. Ano na ngayon ang gagawin ko? Mahina akong bigas na akala mo parang talunan na muling lumbas ng banyo at naupo ng kama. Hindi kasi talaga pwedeng lumabas ako na nakadamit pantulog lang. Sobrang visible ng boobs ko. Tapos wala pa akong suot na bra. Hindi din naman pwedeng hindi ako lumabas ng kwartong ito. Nasa malalim ako pag-iisip ng marinig kong mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Nag-aalangan man, wala akong choice kundi pagbuksan yun at ganun na lang ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Nang mabungaran kong best friend ko si Bea, Lucia na pala. Good morning! Nakangiti niya bati sa akin habang hawak nitong kanyang malaking tiyan. Lucia, good morning. Naku, nakakahiya. Talagang pinuntahan mo pa ako dito sa room na to. Nahiya akong sagot sa kanya. Ano ka ba? Ayos lang. Kanina ko lang din nabalitaan na nandito ka pala kaya pinuntahan na kaagad kita. Kamusta ka na? Hindi ka ba nasaktan sa aksidenteng nangyari kagabi? Bakas ang pag-aalala sa boses na tanong niya sa akin. Kaagad naman akong umiling. Bea or Lucia, hindi pa rin nagbabagong ugali niya. Siya pa rin ang best friend ko na palagi kong kasama noon. Siya pa rin ang Lucy na palagi kong kasama. Kahit na sobrang layo na narating na antas ng kanyang pamumuhay, hindi man lang nagbagong pag-uugali niya. Best friend pa rin ang turing niya sa akin. Ayos lang ako, Lucia. Hindi naman ganun kalakas ang impact ng pagkakabangga sa owner type jeep ko. Kaya hindi ako nasaktan. Nakangiti kong sagot sa kanya habang sinisipat ko siya ng tingin. Napakaganda niya pa rin kahit na ang laki na ng tiyan niya. Sa bagay, balita ko mahal na mahal siya ng asawa niya si Corton. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, sobrang nag-alala ko nung nabalitaan ko na aksidente ka daw. Akala ko talaga na paano ka ni. Mabutit hindi ka nasaktan, Sarah. Siya nga pala, bakit nandito ka pa sa room na to? Sumama ka sa akin, for sure hindi ka pa kumakain kaya sumabay ka na sa amin sa pagkain. Nakangiti niyang wika sabay hawak niya sa kamay ko at manghihilahin niya sana ako palabas ng kwarto na nagsalita ako. Teka lang Lucia, hindi pwede eh. Hindi ako pwedeng lumabas, nahiya akong wika. Natigilan naman siya sabay titig sa akin. Bakit? May masakit ba sa'yo? Nagtataka niyang tanong. Hindi naman, kaya lang, hindi ako pwedeng lumabas ng ganitong suot ko. Nahiya akong sagot sa kanya. Napansin ko naman na kagad niya akong sinipat ng tingin mula ulo hanggang paa. Bakit? Wala namang mali sa suot mo ah. Ang ganda kaya, bagay sa'yo. Nakangiting sagot niya sa akin. Bagay ba? Parang hindi eh. Feeling ko para akong turon na mahigpit na nakabalot. Kagad ko naman sagot sa kanya. Narinig ko naman ang malakas niyang pagtawa. Turon? Baka sexy na turon. Ano ka ba Sarah? Halika na. Sumama ka na sa akin. Promise, walang dapat na ikahiya sa suot mo dahil ayos lang talaga. Bagay sa'yo. Nakangiti niya sagot at tinila niya na ako palabas ng kwarto. Wala na ako nagawa pa kung hindi ang sumunod na lang. Baka kasi mapersang buntis sa paghila sa akin at mapanak ng wala sa oras. Pajama at blouse ang suot ko ngayon at alam kong hindi naman ganoon kasagwa. Kaya lang, wala nga akong suot na bra. Wala din akong panty dahil nilaban ko rin. Wish ko lang talaga hindi ako magmukhang kahihiya sa harapan ng lahat kung hindi lagot na. Matiwasay naman kami nakarating ng dining area ni Lucia. Naabutan pa nga namin si Robbie at Corton na nakaupo na at nag-umpisa ng kumain nang mapansin ni Corton na pagdating ng asawa niyang si Lucia. Tumayo pat at kagad na ipinaghila ng maupuan ng asawa. Inalalaya niya pa nga makaupo ng maayos at hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng kilig para sa kanila. Napakasimpleng gesture pero ang sweet tingnan. Pero teka, nasaan na kayang crush kong si Senyorita Rica? Bakit wala pa sila dito sa dining area? Tapos na kaya silang kumain?
Maupo ka na rin, Sarah. Sumabay ka na sa amin sa pagkain. Narinig kong sambit ni Lucia. Kimi naman ako napaupo habang iniiwasan ko mapadakon tingin ko kay Robbie. Baka kasi kung ano na namang nakakainis na mga bagay ang makita ko sa kanya eh. Ano ba kasi nangyari, pinsan? Nabangga mo raw si Sarah kagabi? Nagtingnan ba siya ng doktor? Narinig kong tanong ni Lucia kay Robbie. Halata talaga sa kaibigan ko nag-aalala siya sa kalagayan ko, kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng tuwa. Kasalanan niya kung bakit ko siya nabangga. Saka hindi siya nasaktan. Kitang-kita naman sa physical appearance niya na wala siyang injured. Narinig kong kagad na sagot ni Robbie. Pigil ko sarili ko na mapaismid. Bakit kaya kapag ang mga kadugo niyang kausap niya, ang tinutinu niya? Kagabi kasi hindi ko siya makausap ng matino eh. Baka mata pobre lang talagang gagong to. Kaya kakaibang pakikitungo niya sa akin. Hindi pa rin natin masabi kung ayos siya. Kailangan pa rin siyang matingnan ng doktor. At responsibilidad mo yan. Saka ano na palang nangyari sa sasakyan niya? Muling wika ni Lucia. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti na mabanggit nitong tungkol sa owner type jeep ko. Ibig lang sabihin, pwede ako maghabol ng damage sa Robin na to. Bulok na yon at dapat nang itapon. Baliwalang bigkas ni Robbie. Kaagad naman ako nakaramdam ng inis. Heto na naman kami sa litanya niya at bulok ng sasakyan ko. Hindi bulok ang sasakyan ko. Maayos ang takbo noon bago mo ko binangga. Hindi ko na mapigilan pang sabat sa usapan nila. Napatingin pa ako kay Robbie at kita kong pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya habang titig na titig siya sa akin. Titig na hindi ko kayang salubungin kaya kaagad din ako nag-iwas ng tingin sa kanya. Lintik na yan? Bakit ang gwapo ng mayabang na to? Kakaiba palang itsura niya kapag sobrang liwanag ng paligid. Mistiso pala at sobrang tangos ng ilong. At ang labi, shit, mas mapula pa yata kumpara sa labi ko. Sure ako na hindi siya bading pero bakit feeling ko mas makinis pa yata siya kumpara sa akin. Saka may pagkakahawig man sila ni Senyorita Rica pero hindi magkamuka. Ano kayang mangyayari ngayong tila unang pagkikita pa lang ay aso't pusa na si Sarah at Robbie. May mabuong pagtitinginan kaya sa dalawa at mapaibig ni Robbie ang pusong lalaki ni Sarah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.